Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa na namang kasong inabangan ng buong bansa sa Indonesia. Isang kasong hindi lang umalingaw sa mga korte, kundi pati na rin sa bawat tahanan doon. Isang krimen na tila hinugot mula sa isang pelikula at nag-iwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nasasagot. Paano nga ba nagawa ng isang babaeng ubod ng yaman, maganda at tila may perpektong buhay na kitlin ang buhay ng kanyang pinakamalapit na kaibigan? At bakit sa halip na magsisi ay sa huli ay mistulang nagdiwang pa siya sa harap ng lahat? Krimen X-Files. Si Jessica Wongso ay ipinanganak noong 1988 sa Jakarta, Indonesia sa isang napakayamang pamilya. Siya ang bunso sa tatlong anak nina Imelda at Winardi Wongso. Lumaki siyang nababalutan ng karangyaan, isang prinsesang inaaruga sa bawat hiling at luho. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng isang dambuhalang kumpanya na nag-aangkat ng plastik at isa din ito sa pinakamalaking kumpanya na tagapamahagi ng plastik sa buong Indonesia. Marami ang tumatawag sa kanyang ama bilang Plastic King. Ngunit sa isang bansang tulad ng Indonesia kung saan ang karamihan ay nabubuhay sa kahirapan na may karaniwang kita na halos $4 lamang kada araw, si Jessica ay kabilang sa iilang nakaupo sa tuktok ng yaman at pribilehyo. At lahat ng kanyang mga kagustuhan ay nakukuha niya. Noong 2005 ay lumipat ang mga magulang ni Jessica patungong Sydney, Australia dahil doon ang naging sentro ng kanilang negosyo. Doon sa suburban harbor ng Double Bay ay bumili sila ng isang napakagandang tahanan at isa din ito sa pinakamahal at pinakamarangyang lugar na pwedeng tirahan sa Sydney. Sa lugar na iyon ay kahit isang maliit na parsela ng lupa ay maaaring umabot ng milyon-milyong dolyar ang halaga. Ang ama ni Jessica ay bumili ng 2 parselang lupa dahil ayon dito ay gusto nito ng mas malawak na lugar para sa kanyang pamilya. Ngunit nang nakatakda na umalis ang pamilya ni Jessica sa Indonesia ay nagdesisyon ang bata na hindi na sumama at gustong magpaiwan ito sa Indonesia upang doon daw niya tapusin ang kanyang high school. Nagdadalawang isip ang kanyang mga magulang kung iiwan ba talaga nila ito, ngunit siya ay nagpumilit kaya naman upang mapanatag ang kanilang loob ay nag-iwan sila ng 10 gwardya para sa kanya at 10 ding katulong para mapaglingkuran siya ng maayos. Mula pagkabata ay nakahiligan na ni Jessica ang paglalaro ng video games at mahilig din ito sa sining. Kayang-kaya niyang magpinta at gumuhit ng magdamag at maghapon nang walang kapaguran. Nagdaan ang mga panahon at natapos din si Jessica sa high school at ang matinding pagkahilig nito sa sining ay nagtulak sa kanya na piliin ang graphic design bilang kurso sa kolehiyo. Pagkatapos nga ng kanyang high school noong 2007 ay nagdesisyon itong lumipad patungong Sydney upang doon ay manirahan muli kasama ang kanyang pamilya. Doon siya nag-enroll sa Billy Blue College of Design. Ngunit kahit naroon na rin ang kanyang mga kapatid sa Australia ay tila ba magkakahiwalay ang kanilang mga mundo. Bihira silang magkita at bihira rin ang kanilang ugnayan. Sa universidad ay nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Nakakilala siya ng maraming kaibigan at sa kanilang paningin ay si Jessica ay isang masigla, palabiro at madaling pakisamahan. Inilarawan si Jessica na isang dalagang puno ng saya at laging nagbibigay aliw sa sino mang nasa kanyang paligid. Sa panahong ding iyon ay nakilala ni Jessica ang isa pang Indonesian student sa universidad. Siya ay si Myrna Salihin. Katulad ni Jessica, si Myrna ay mula rin sa isang napakayamang pamilya sa Jakarta. Ang kanyang ama na si Eddie Salihin ay isang matagumpay na negosyante. Mayroon siyang kakambal na kapatid na si Sandy Salihin at matagal na rin sila ng kanyang kasintahang si Arif na noon ay nag-aaral din sa Melbourne habang si Myrna naman ay nasa Sydney.
Mabilis na nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Isang pagkakaibigang nababatay sa maraming pagkakapareho. Pareho silang kabilang sa nakatataas na uri ng lipunan. Parehong may hilig sa disenyo, parehong malaya, moderno at may malalakas na personalidad. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakapareho ay malinaw din ang kanilang mga pagkakaiba. Si Jessica ay palalabas, maingay at laging bida ng kasayahan. Ang kanyang presensya ay parang liwanag na umaagaw ng atensyon sa bawat pagtitipon. Samantalang si Myrna ay tahimik, mahinhin at mapagkumbaba. Mas pinili ni Myrna ang isang simple, payak at tahimik na buhay. At higit sa lahat, kakaiba sa pamilya ni Jessica ang pamilya ni Myrna. Sila ay kilala sa pagiging malapit at mapagmahal sa isa't isa at madali rin silang lapitan. Para sa kanila, ang mga taon sa unibersidad ang marahil pinakanatatanging alaalang puno ng saya at pagkakaibigan. Madalas na magkasama sina Myrna at Jessica, kasama pa ang dalawang kaklase nila na sina Honey at Vera na mga international students din mula sa mga mayayamang pamilya sa Jakarta. Lumipas ang mga panahon at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Pagkatapos ng graduation ay bumalik si Myrna sa Jakarta kasama ang kanyang kasintahan. Samantalang si Jessica ay piniling manatili sa Australia kasama ang kanyang pamilya. At noong Hunyo 2015 ay bumalik si Myrna sa Sydney para sa isang bakasyon. Balak niyang muling makipagkita sa mga kaibigan niya mula sa unibersidad at maglaan pa ng oras upang muling tuklasin ang ganda ng lungsod sa tabi ng dagat. Tumawag siya kay Jessica at nagkasundo silang maghapunan ng magkasama. 4 na taon na ang lumipas mula nung huli nilang pagkikita. Si Myrna ay namuhay ng buo at masaya kasama ang kanyang fiancé. Siya ay bagong engaged at abala sila sa paghahanda para sa isang pinapangarap nilang kasal. Ngunit si Jessica, iba ang naging buhay. Nagtrabaho siya sa New South Wales at may matagal ng kasintahang si Patrick. Ngunit ang kanilang relasyon ay puno ng sigalot at pag-aaway. Ayon kay Patrick ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Jessica at madalas na nagiging marahas sa paglipas ng panahon at tila ba bumibigat ang kanilang relasyon. Dumaan ang mga panahon at lumalim ang mga problema ni Jessica sa pag-iisip. Palubha ng palubha ang kanyang depresyon at unti-unting nagiging negatibo ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya ang dating Jessica. Hindi na siya masayahin. Hindi na siya yung dalagang buhay na kilala ng lahat noon. Nag-alala si Myrna para sa kanyang kaibigan at bilang isang tapat at prangkang tao, pinayuhan niya si Jessica na makipaghiwalay na lang kay Patrick dahil ayon sa kanya ay halos araw-araw naman na silang nag-aaway. Ngunit ang hindi inasahan ni Myrna ang naging tugon ni Jessica. Sa halip na magpasalamat o tanggapin ang mga payo ng kaibigan, ay bigla na lang itong nanahimik. Matapos magsalita si Myrna ay biglang tumayo si Jessica mula sa hapagkainan at iniwan na lang siya ng walang sabi-sabi. Para bang ang kanyang kaibigan ay naglaho sa mismong harap niya. Doon natutunan ni Myrna ang isang mabigat na aral na huwag kailanman manghihimasok sa usapin pagdating sa pag-aasawa o paghihiwalay. Ang pagkakaibigan nilang dalawa na noon pa man ay unti-unti nang kumukupas ay tila ngayon ay tuluyan ng mabubuwag. Ikinuwento ni Myrna kay Arif na kung sakali mang muli silang magkikita ni Jessica, ay nais niyang may ibang kaibigan silang kasama dahil hindi na siya komportableng makasama ito ng sila lang dalawa. Ngunit sinabi ni Arif na huwag na niya itong isipin ng labis sapagkat si Jessica ay nakatira naman sa Sydney samantalang sila ay sa Jakarta at wala na rin silang gaanong kaibigang magkapareho. Noong Nobyembre 2015, 5 buwan matapos ang nakakailang na pagkikita ng magkaibigan, ay ginanap ni Myrna ang kanyang fairy tale wedding kay Arif sa Bali. Isang engranding kasalang may napakagandang seremonya na dinaluhan ng lahat ng kanilang mga kaibigan, maliban kay Jessica. Si Myrna, maganda, matalino,
Mayaman, ngayoy may mabuting asawa at iniidolo ng lahat. Ang kanyang buhay ay tila nababalutan ng mga rosas at walang bahid ng dilim. Samantala sa Sydney ay unti-unti nang gumuguho ang mundo ni Jessica. Noong Agosto 2015 ng madaling araw ng 2:00 ay binangga ni Jessica ang kanyang sasakyan sa isang nursing home habang siya'y lasing. Ang kanyang Audi A3 ay dumurog sa isang pader na yari sa ladrilyo at ito ay dumiretso sa tabi ng isang nursing home. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan, ngunit nagising ang lahat ng nandun at nagdulot ito ng takot at kaguluhan sa kalagitnaan ng gabi. Si Jessica ay agad dinala sa ospital para gamutin, ngunit magasgas at pasalamang ang kanyang tinamo. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay halos wasak na rin. Hindi unang beses na isinakay si Jessica sa ambulansya. Sa kabuuan ng taong iyon ay 5 ulit siyang naospital sapagkat ayaw na daw niyang mabuhay. Tila ba naging bahagi na ng kanyang buhay ang pagdating ng mga pulis at ambulansya sa kanyang tahanan. Ngunit sa bawat pagkakataon na magpapakamatay ito ay palaging dumarating si Patrick upang pigilan ang kanyang pagpapakamatay. Ngunit pagsapit ng Nobyembre ay sumuko na si Patrick. Lumapit siya sa pulisya at humiling ng isang restraining order laban kay Jessica upang tuluyan siyang mailayo rito. Ayon pa dito ay matagal na siyang pinapahirapan ni Jessica at palagi daw niya itong pinagbabantaan. Ayon sa kanya ay kung iiwanan daw niya ito ay papatayin daw siya nito at pagkatapos nun ay papatayin din daw ni Jessica ang kanyang sarili. Hindi lang si Patrick ang pinupuntirya ni Jessica. Patuloy din niyang kinukontak at ginugulo ang mga kaibigan at pamilya nito. Ipinahayag ni Patrick ang kanyang labis na pagod at ang matinding pag-alala para sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Samantalang si Jessica ay lalong nalulung sa alak. Naging pabaya ito sa kanyang sarili at ang kanyang pag-uugali ay nagiging mapanganib at di kalaunan ay humantong ito sa kanyang pagkatanggal sa trabaho. Hindi naging katakataka na si Jessica ay nag-umapaw ng galit. Nawala sa kanya ang kanyang kasintahan, ang kanyang trabaho at higit sa lahat ay tila pati ang kanyang sarili. Sa kanyang puot ay nagpadala siya ng mga nakamamatay na pagbabanta laban sa kanyang manager, pati na rin sa ina nito. Tahasan niyang sinabi na alam niya eksakto kung paano pumatay. Sa puntong ito ay wala nang natitira para sa kanya sa Sydney, kaya naman nagpasya si Jessica na bumalik sa Jakarta. Marami ang naniwalang ito'y upang makapagsimula ito ng isang bagong pahina ng kanyang buhay. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pala ang tatahakin nitong landas. Noong unang bahagi ng Disyembre 2015 ay gumawa si Jessica ng isang WhatsApp group kasama sina Honey at Myrna. Si Honey ay naninirahan na rin sa Jakarta sa mga panahong iyon. Si Myrna ay dala pa rin ang sakit ng kanilang huling pagkikita at hindi ito agad tumutugon sa mga mensahe ni Jessica sa group chat. Subalit matapos ang paulit-ulit na pakiusap ni Jessica at dahil nandun din si Honey sa group, ay napilitang pumayag si Myrna. Isang pagkakamaling sisira sa kapalaran niya. Sa group chat ay masiglang nagpadala ng mensahe si Jessica na siya raw ang taya sa inumin at siya na rin ang bahala sa reservation. Tinanong niya kung ano ang nais ng lahat at ang sagot ni Myrna ay gusto daw niya ng Vietnamese iced coffee. Nagkasundo silang magkita ng 5:00 ng hapon, Miyerkules ng Enero 6, 2016 sa isang marangyang cafe na tinawag na Oliver Coffee sa loob ng Grand Indonesia Shopping Center. At nang dumating ang takdang araw ay 3:30 pa lang ng hapon, mahigit 70 minuto bago ang kanilang pagkikita ay nandun na si Jessica. Naglakad-lakad siya doon na waring walang ginagawa, ngunit sa katotohanan ay pinagmamasdan niya ang paligid. Sinusuri ang kinalalagyan ng bawat kamera sa loob ng cafe, hanggang sa tuluyan siyang pumili ng isang lamesang tago. Isang tahimik at tagong sulok na nakadikit sa pader at halos hindi abot ng mga mata ng iba. Isang lugar na tila perpektong itinago mula sa tanaw ng mga kamera at ng mga ibang customer.
Lumapit si Jessica saglit at nagpaalam sa manager na wag magpapaupo sa kanyang napiling pwesto. At makaraan ng ilang sandali ay bumalik si Jessica na may bitbit na 3 supot na pinamili. Anya sa mga crew ay galing daw siya sa body shop at bumili ng mga regalong sabon para sa kanyang mga kaibigan. Paglapag niya ng mga supot sa mesa ay bahagya niya itong inayos na para bang sinadya niyang harangan ang view ng kamera. Tahimik, maingat at halos hindi kapansin-pansin ang kanyang mga galaw. Ilang sandali lang ang lumipas ay lumapit siya sa bar. Umorder siya ng 3 inumin, 2 cocktail at isang Vietnamese coffee na binayaran din niya ito agad. Nang dumating ang mga inumin ay maingat niyang inilagay ang mga ito sa likod mismo ng kanyang mga pinamili. Matapos ang kanyang ginawa ay itinago ni Jessica ang mga supot sa likod ng upuan bago muling bumalik sa kanyang pwesto. Pagsapit ng 5:15 ng hapon ay dumating sina Myrna at Honey. 15 minuto makalipas ng 5:00 usapan nila, ngunit ang kanilang mga inumin ay mahigit 45 minuto nang nakahain sa mesa. Pagkakita sa kanila ay agad na tumayo si Jessica upang bumati. Ngunit si Myrna ay halatang hindi komportable. Ang kanyang kilos ay malamig at may distansya. Naupo siya sa gitna ni na Jessica at Honey. At halos kaagad ay pinilit siya ni Jessica na tikman ang kape. Walang kamalay-malay si Myrna sa susunod na mangyari. Sa unang lagok nito ay naramdaman na niyang may kakaiba sa kape. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay sa harap ng mukha at sinabing kakaiba ang lasa ng kape. Halos hindi na niya ito inulit, ngunit ang isang higop na iyon ay sapat na upang tuldukan ang kanyang kapalaran. Wala pang 1 minuto ang lumipas ay bumagsak ang ulo ni Myrna sa sahig. Mula sa kanyang bibig ay nagsimulang bumuga ng sunod-sunod na suka si Myrna habang nangingisay ang kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto ay gumulong siya sa sahig. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng cafe at mabilis na rumisponde ang mga server at ang manager upang tulungan siya. Si Hanilet ay desperadong ginigising si Myrna, ngunit tuluyan na itong nawalan ng malay. Agad na nag-utos ang manager na tumawag ng ambulansya at magdala ng oxygen tank habang ang ibang customer ay nakatitig, takot at nagtataka sa kanilang nasaksihan. Si Honey ay hysterical at umiiyak at nagsisigaw pa ito. Ngunit si Jessica ay kakaiba. Tahimik at kalmado lang ito sa sulok. Walang katiting na emosyon habang pinapanood lamang ang nangyayari. Ayon sa restaurant manager ay una niyang inisip na ito'y isang epileptic seizure. Ngunit biglang tumingin si Jessica ng matalim sa mga ito at tahasang pinagbintangan ang mga ito na may nilagay daw sila sa kape ni Myrna. Nagulat at nagtaka ang manager sa mga sinabi ni Jessica kaya nag-utos siya sa kanyang staff na itabi at selyuhan ang tasa ng kape bilang ebidensya. Kung hindi siguro binitawan ni Jessica ang mga salitang yun sa mga sandaling yun, ay marahil ang pinakaimportanting ebidensya sa kasong ito ay matagal nang itinapon. Agad na tinawagan ni Honey si Arif at sinabing si Myrna ay nangingisay at bumubula ang bibig. Agad siyang binalot ng matinding takot at dali-daling rumisponde patungo sa ospital. Ngunit pagsapit niya roon ay huli na ang lahat. Ayon sa mga doktor ay ginawa daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang isalba si Myrna, ngunit ito ay tuluyang pumanaw na. Parang dinurog ang mundo ni Arif. 2 buwan pa lang mula nang sila'y ikasal, isang kasalang puno ng pangarap at pag-asa. Ayon pa sa kanya ay nang umalis siya kaninang hapon ay hinalikan pa niya ang kanyang asawa at ngayon ay wala na siya. Sa isang iglap lamang ay nawala na ang kanyang pinakamamahal. Si Myrna sa lihin ay idineklarang patay 6:30 ng gabi, Miyerkules ng Enero 6, 2016. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nanlumo, natuliro at hindi makapaniwala.
Paano mawawala ang isang malusog, masiglang babae sa pinakamatamis na yugto ng kanyang buhay? 2 buwan pa lamang ang nakalilipas ay masaya silang nagdiriwang ng kanyang pinapangarap na kasal at binati pa nila ito ng isang panghabang buhay na pag-ibig. Ngunit ngayon, ang parehong mga taong dumalo sa kasal na iyon ay muling nagtipon, ngunit hindi para sa kasiyahan, kundi upang magluksa at iyakan ito sa kanyang kabaong. Ang biglaang pagkamatay ng isang maganda at malusog na babae na nasa kasibulan pa ng kanyang buhay ay nag-iwan ng palaisipang bumabalot dito at ito din ay agad na nag-udyok ng matinding hinala. Sa mismong libing ay kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Jessica. Hindi siya umiiyak at hindi man lang ito nagpakita ng pagdadalamhati. Sa halip, ito ay tila iritado, malamig at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ang kanyang asal ay nagpasiklab ng mga tanong sa mga marami kung bakit pagdating pa lamang ni Myrna sa cafe ay ipinilit na niya kay Myrna na inumin ang kape. Bakit niya ito in-order ng 45 minuto bago pa dumating ang kanyang mga kaibigan? At bakit eksaktong doon niya piniling pumwesto na halos hindi tanaw ng security camera? Ngunit sa kasamaang palad, noong araw na yun ay walang nakaisip na kapkapan si Jessica. Sa surveillance footage ay malinaw na habang ang lahat ay nagkakagulo at nagtutulungan upang iligtas si Myrna, si Jessica ay nakatayo lamang at pinapanood sila sa likuran. Tumitingin-tingin lang ito sa paligid at panayang kamot sa kanyang hita. Ayon sa mga toxicologists ay ang pagkamot na yun ni Jessica ay posibleng dulot ng mga cyanide na napunta sa kanyang balat. Ngunit nang hilingin ng mga otoridad na isumite ni Jessica ang kanyang pantalon para sa pagsusuri ay agad niyang sinabi na itinapon niya na raw ito dahil nadumihan daw ito ng suka ni Myrna. Ngunit ang katotohanan ay hindi naman ito lumapit sa kaibigan matapos itong malason. Gayunpaman ay mahirap paniwalaan kung paano nga ba na ang isang kaibigan, isang babaeng mula sa mataas na uri ng lipunan, may pinag-aralan, may pribileyo, ay kakayaning gawin ang ganoong karumal-dumal na krimen. Ibinigay ng manager sa mga pulis ang kape ni Myrna upang siyasatin. At makalipas nga ang 3 araw ay lumabas ang resulta. Kinumpirma ng mga pulis na ang kape ay naglalaman ng nakakamatay na dami ng cyanide. Dahil dito ay hiniling ng mga investigador na i-autopsy si Myrna upang malaman ang tunay na sanhi ng kinamatay nito. Ngunit dahil ang mga ito ay Muslim at ito ay hindi alinsunod sa kanilang mga turo, ay ayaw nilang pumayag. Ayon pa sa kanila ay ayaw na nilang gambalain pa ang kanyang katawan. Ngunit dahil sa matinding pakikipag-usap ng mga investigador at ang pagtitiyak sa pamilya na ang proseso ay isasagawa ng may pinakamataas na pag-iingat ay pumayag din sila. Sabado ng gabi noong Enero 9, 3 araw matapos ang pagkamatay ni Myrna ay isinagawa ang pagsusuri sa kanyang katawan at kinabukasan ay inilabas ang resulta. Lumalabas na nagdugo ang tiyan ni Myrna at may mga bakas ng cyanide sa mga tiyan nito. Gayunpaman, sa isinagawang toxicology test ay wala namang nakitang cyanide sa ibang bahagi ng kanyang katawan dahil siguro ay hindi kumalat ng lubos ito. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang sandatang ginamit sa pagpatay ay isang tasa ng kape na hinaluan ng cyanide. At dahil sa maagap na desisyon ng manager na ipaselyo ang tasa ng kape, ay nagkaroon ng matibay na ebidensya laban kay Jessica ang mga pulis. Mahigpit ang bansang Indonesia sa pagbebenta at pagbili ng cyanide at hindi madaling makakuha ng legal ang sinuman. Ngunit marami ang naniniwala na dahil sa katalinuhan ni Jessica ay posibleng nakuha niya ito sa black market.
Gayunpaman, kahit na anong pag-iimbestiga ng mga otoridad ay walang ebidensyang natagpuan ang mga pulis na nagsasabing nakapag-angkat nga o nakabili si Jessica ng cyanide. Umalingaw-ngaw ang kasong ito sa buong Indonesia at di kalaunan ay naging sentro ito ng atensyon ng publiko at media. Araw-araw ay binabantayan ng bansa ang bawat detalye na para bang ito ay isang blockbuster crime thriller na nabuhay sa totoong buhay. Mula noon ay kumalat ang iba't ibang haka-haka at chismis, lalo na nang kumalat sa social media ang kuha mula sa CCTV sa cafe. Karamihan ay kumbinsido na si Jessica nga ang pangunahing suspect, ngunit ang mas mabigat na tanong ay bakit? Ano ang kanyang malalim na motibo para gawin ito sa isang kaibigang minsay naging parte ng kanyang buhay? Ilan ang nagsasabing may lihim na damdamin si Jessica para kay Myrna at nang malaman niyang ikinasal na ito kay Arif ay pinili niyang maghiganti. May iba namang naniniwala na nag-ugat ito sa galit dahil hindi siya inimbitahan sa kasal at nakita niyang lalo pang naging malapit si Myrna sa mga kaibigan nilang si Hani at Vera at siya ay parang hindi na itinuturing na kaibigan ng mga ito. Si Arif naman, na asawa ni Myrna, ay may sarili namang teorya. Ayon sa kanya ay nag-ugat ito noong pinayuhan ni Myrna si Jessica na makipaghiwalay sa kanyang nobyo. Samantala si Sandy, kapatid ni Myrna, ay naniniwalang pinatay ito ni Jessica dala ng matinding inggit, hindi lamang sa yaman kundi pati sa pagkakaroon ng mapagmahal na asawa, masayang pamilya at mga tapat na kaibigan sa Jakarta. Subalit nananatili ang lahat ng ito bilang mga haka-haka lamang. Ang tunay na motibo ay maaaring si Jessica lamang ang nakakaalam. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nakipag-ugnayan ang Indonesian Police sa mga otoridad sa Australia. Nais nilang siyasatin ang criminal record ni Jessica habang siya'y naninirahan doon, ngunit dahil sa mga batas ng Australia laban sa capital punishment ay pumayag lamang silang ipasa ang mga record ni Jessica sa kondisyong hindi siya haharap sa parusang kamatayan sakaling mapatunayang nagkasala ito. Tinanggap naman ito ng mga otoridad sa Indonesia at nang makuha ng mga otoridad ang kanyang record ay nakalista doon ang 13 na mga kasong sangkot si Jessica. Kabilang doon ang pagbabanta sa buhay ng iba, pagmamaneho ng lasing at reklamo mula sa dating nobyo na humihingi ng restraining order laban sa kanya. Hunyo 15, 2016, 6 na buwan matapos ang pagkamatay ni Myrna ay nagsimula ang tinaguriang Trial of the Century sa Central Jakarta Court. At dito ipinakita ni Jessica ang isang anyong ikinagulat ng lahat. Nang lumabas siya ay ito ay walang bakas ng lungkot o pagsisisi. Sa halip, kabaligtaran ang nakita. Kung pagmamasdan lamang ang mga kuha sa korte ay maiisip ng isang tao na tila siya ay nanalo ng jackpot at hindi isang taong nililitis sa kasong pagpatay. Si Jessica ay nakangiti ng abot tenga at ito ay kumakaway pa sa mga mamamahayag. Tila ba ninanamnam niya ang pagiging sentro ng atensyon. Habang tumatagal ang paglilitis ay nanatili ang kanyang kalmadong anyo. Ngumiti siya sa hukom, tumugon ng mahinahon at ipinakitang buo ang kumpiyansa niya na siya'y makakalaya rin. Ang pamilya ni Jessica ay kumuha ng higit sa 15 pinakamagagaling na abogado ng Indonesia upang ipagtanggol siya. Iginiit ng depensa na walang natagpo ang cyanide sa atay, baga o ihi ni Myrna at tanging kaunting bakas lamang sa kanyang tiyan. Ayon sa kanila ay posibleng ito'y natural na nabuo ng kanyang katawan matapos siyang mamatay. Dagdag pa nila ay ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay maaaring matukoy lamang sa pamamagitan ng isang full autopsy. Ngunit ang ginawa lang daw sa kanya ay kumuha lamang ng mga tissue at fluid samples ang mga investigador at wala daw ginawang masusing pagsusuri upang pagbasehan ng akusasyon. Ipinunto rin ng mga abogado ni Jessica na maaaring ang ikinamatay ni Myrna ay isang hindi natukoy na karamdaman nung siya ay buhay pa.
Isa pang kahinaan daw ng kasong ito ay hindi napatunayan kailanman ng pulisya na hawak ni Jessica ang cyanide. Dumating ang Oktubre 5 taong 2016 na puno ng tao ang silid-hukuman. Ang buong bansa'y nakatutok at naghihintay ng huling hatol ng hukuman. Sa wakas ay binasa ng hukuman ang pasya para kay Jessica. Siya ay hinatulang guilty ng 20 taong pagkakabilanggo. Biglang sumabog ang palakpakan at buntong hininga ng ginhawa mula sa mga nakasaksi. Ngunit dahil sa kasunduang nabuo kasama ang mga otoridad ng Australia, ay nakaligtas si Jessica sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Para sa karaniwang Indonesian na nakamasid sa marangyang pamumuhay ni na Jessica at Myrna, naging malinaw ang isang mapait na katotohanan. Kahit ang mayayaman ay hindi ligtas sa mga trahedya at suliranin. Matapos ang kasong ito ay biglang sumikat ang Vietnamese iced coffee sa mga cafe sa Jakarta. Isang inumin na naging tanyag, ngunit kasabay nito'y nagdala ng isang madilim na alaala na pilit na iniiwasan ng lahat na sariwain. Ang kasong ating tinalakay ngayon ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng yaman, karangyaan at magarang anyo ng buhay ng isang tao ay maaaring nakatago pala ang sakit, inggit at galit sa kanyang puso. Ang yaman ay hindi sukatan ng kaligayahan at ang tunay na kayamanan ay nasa mabuting pag-uugali at sa kakayahang magpatawad at magpalaya ng sama ng loob. Sapagkat kapag ang galit at inggit ay hindi binitawan, maaari itong maging lason hindi lang sa iba, kundi higit sa lahat sa sarili. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito ay lubos kaming nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta. At i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at ano ang saloobin mo sa kasong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.